Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, pag-uusapan natin yung kampo ni Congressman Teves. Nag-question ngayon sa 60 day suspension sa kanya ng desisyon ng Kamara. Okay? Bakit raw nagmamadali ang Kamara na parusahan itong si Congressman Teves? Okay? So, nag-question na ang kampo ni Congressman Teves. Yan ang pag-usapan natin. At itong si Janice Digamo nagbigay ng letter sa Kamara para paalisin itong si Congressman Teves. Yan, pag-uusapan rin natin yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video na to para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sa Facebook at sa YouTube. Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para subscribe, follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. Ipapakita ko sa inyo itong video balita na ito. Breaking news ito. Ngayon pa lang ito, binalita ito ng GMA. Update tungkol sa kaso na ito. Okay? So let's play the video at sabay-sabay tayong mag-react tungkol dito. Okay? Play. Questionin ng kampo ni Congressman Arnie Teves ang basihan ng ipinataw na 60 araw na suspension sa kongresista. Bakit din daw parang nagmamadaling maparusahan si Teves? Ang byuda naman ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Roel Digamo may mensahe sa mastermind. Walang katapusan itong istorya na ito. No, hindi sila titigil hanggat hindi nila makuha itong si Congressman Teves. Krimen. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Maki Pulido at Marisol Abdurrahman. The motion is approved. Ang 60-day suspension ipinataw kay Congressman Arnolfo Teves Jr. dahil sa pag-aawol, halimbawa raw na hindi papayagan ng Kamara ang mga maling pag-uugali ng mga mambabatas, ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Inilabas ang disciplinary action laban kay Teves isang araw bago mag-Lenten break ang Kamara mula ngayong araw hanggang May 8. Sabi ni Romualdez, ang parusa kay Teves dahil sa pagkakadawit sa pagpatay kay Governor Roel Digamo, kinailangan ng mabilis na aksyon ng Kamara. Pero kine-question ng kampo ni Teves ang basihan ng suspensyon na disorderly behavior. Okay. Yun, disorderly behavior. Kaya raw nakadecide yung Kamara na isuspended ito ng 60 days itong si Congressman Teves because of disorderly behavior. Magkomentaryo tayo dyan. Okay? Una, no? Para sa akin, mali yung kanilang reasoning na disorderly behavior raw itong si Congressman Teves. Bakit ko ba nasabi yun? Okay? Si Teves nakipag-usap ng maayos. 'Di ba? Kung matatandaan natin, humingi na walang inaway si Congressman Teves, 'di ba? Nakipag-usap ng maayos sa Kamara, no? Nag-reach out pa nga ito kay Martin Romualdez, 'di ba? So wala akong nakikitang disorderly behavior doon. Diba? Si Teves, humingi lang siya ng extension sa kanyang pagpunta sa ibang bansa dahil nga yung kanyang stem cell na diba? Dito ako parang meron talagang something na masasabi yung taong bayan makapagsabi dito na bias talaga. Diba? Yan ang ayaw nating maiiwasan eh. Tayo pro-government tayo. Yes, alam natin yan. Pro-government tayo. But dito naman, no, kung tayo dito hindi naman natin kinakampihan itong si Congressman Teves. Ang sa atin lang ang mata, no, ang questionin kasi yan sa taong bayan eh. Ang concern natin dito yung taong bayan. Hindi ba kayo mali sa pananaw ng taong bayan? Kasi pananaw ng taong bayan magiging bias eh. Walang problema sa mga yung galit kay Congressman Teves. Talagang pinupush nila yan na makulong itong si Teves. Pero paano na yung mga ordinaryong tao na neutral lang? Baka sabihin nila na naging bias itong gobyerno natin. Diba? Si Teves humingi lang yan ng extension. Nakipag-usap ng maayos. No? Na si Teves ay
nagpapaliwanag lang na kaya gusto niyang mag-extend dahil pag-isipan niya muna kasi na paliwanag niya dito nga sa may nagbanta sa kanya, no? Si Teves hindi siya nang bastos ng yung mga taga-kamara, yung kanyang mga co-workers niya. Hindi naman niya binastos yung DILG, hindi naman niya binastos yung DOJ. Wala akong nakitang disorderly behavior kay Teves dito. Yan ha, pananaw ko yan. That's my own opinion. Magkaiba tayo ng opinion. Diba? Pero wala akong nakita eh. Diba? Hindi. Yung kay Teves, question siya, no? Na saan ka na? Umuwi ka na? O sumagot itong si Teves. Gusto niyang mag-privilege speech para makapagpaliwanag siya sa kanyang sarili. Hindi niyo pinagbigyan. O. Diba? Hindi yun disorderly. Kayo nga yung disorderly eh. Kasi kayo nga ang laging nagpapamedya o yung DOJ laging nagpapamedya, si Abalos nagpapamedya. Okay? So, walang kasalanan dito si Presidente Bongbong Marcos kasi yung mga tauhan niya dito yung palpak eh. Oh. Makikita kasi sa pananaw ng tao na parang bias. No, I hate to say bias but iwas sana tayo dito sa mga ganitong bagay because this is very delicate. No, tungkol kay Teves, no? Nagpapamedya kayo, lagi ninyong binabati ko si Teves, ito ganyan, bakit ka hindi umuwi, ganun, ganyan. Huh? Pero kayo naman diyan gusto ni Teves magpaliwanag, ayaw nyo. 'Di ba? Ang hirap sa lagay diyan, ang hirap eh. Kung totoo man na guilty itong si Teves, kung totoo man na siya yung mastermind, how can he defend himself kung ganun, sa sitwasyon pa lamang ito, wala nang fairness eh. Kaya nga, mas mabuti na bigyan natin siya ng tamang pag-unawa para makabalik siya kaagad dito. No? Para madaling maimbestigahan ito. Kasi hinihintay na yan ng taong bayan na makita na sino yung mastermind. Kung sa akala nyo na siya yung mastermind, then treat him like a suspect muna. Di ba? Huwag muna magpakita ng bias. Kasi magagalit yung taong bayan. Di ba? So, ito pa. Yung 10 days na palugit, no? Naging 5 days na lang sa panig na magpaliwanag itong si Teves, no? Yan, question rin yan ni Teves. Instead of 10 days, shinorten yun ng 5 days talaga yung panig niya na ma-hear out siya. Okay? Okay, let's continue the video. Ano pong disorderly sa isang tao na umalis, okay, natapos yung kanyang travel order, hindi siya nakabalik, humingi ng extension, nagpapaliwanag siya na may banta sa kanyang buhay. Ha? Sa totoo lang, no? Sa mga audience ko dito, I will prangka ako sa inyo. Until now, hindi ko alam kung sino talaga yung mastermind dito, no? Hindi pa ako makapagsabi na si Teves yung mastermind dito. Hindi rin ako makapagsabi na may ibang mastermind rin rito. Okay? Sa ngayon, gusto kong malaman ang side ni Teves tungkol sa storya na to para malaman natin kung nagsisinungaling ba siya o hindi. Di ba? So, sana ayusin sa mga investigador ng DOJ, DILG, lahat na ng ahensya ng gobyerno na humawak dito, sana hindi kayo magbigay ng something sa media na makapagsabi yung taong bayan na bias kayo. Hindi po naman siya ng bastos sa kahit sino Tama. miyembro ng lower house.
Sa sulat na ipadadala nila sa House Committee on Ethics and Privileges, hihingi rin daw sila ng paliwanag kung bakit sa umano'y kamamadali nilang parusahan si Teves, sinuspindi ang House rules na dapat may 2 araw na notice bago magsagawa ng special siguro itong si Teves, tingnan niyo yung mukha, stress na yan. Sa unang video niya, medyo mataba pa yung mukha niya. Ngayon, parang lumiit. Committee hearing. Pinapaklaro rin nila kung bakit sa halip na 10, ginawang 5 araw ang palugit. Yan nga Bakit ginawa niyong 5 na lang na palugit yan? Di ba kapag question yung taong bayan yan, bias kayo? Para makapagbigay ng panig si Teves. Pag-aaralan daw nila ang sagot bago magdesisyon kung magsasampa sila ng kaso sa Korte Suprema. May wish list ng mga kondisyon na hiningi raw si Teves kay Speaker Romualdez bago umuwi ng Pilipinas. Ayaw sabihin ni Topacio kung ano-ano ito, pero lahat daw may kaugnayan sa kaligtasan ni Teves. Okay. Di ba? Yan, mag-comment tayo. Si Teves raw ay humingi ng wish list. Meaning, siguro, nakikommunicate ito kay Martin Romualdez, nagbigay siya sa kanyang wishlist para makauwi na siya. Wishlist meaning, kung ano ang gusto niyang, hindi pa natin alam yan yung sitwasyon sa kanyang pag-uwi na safety ang kanyang sarili. Okay? So, yun ang kanyang linagay sa wishlist. Pero itong si Atty. Topacio, hindi niya dinitalyado itong mga wishlist na ito. Pero ito ay kaugnay sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Okay? So, yan, magre-react ako dyan. No? Makasisiguro, itong si Congressman Teves humingi ng wishlist. O baka sabihin nyo, papresyo itong si Congressman Teves kasi humingi pa ng wishlist. No, hindi. No? Para sa akin, the way I understand Congressman Teves, bakit siya humingi ng wishlist, sinisiguro niya yung kanyang seguridad pag-uwi. No? Sinisiguro niya yan. Kasi ayaw mang maniwala itong ating kapulisan o ating gobyerno na may banta sa buhay ni Congressman Teves. That's ayon kay Congressman Teves. Sa kanyang statement yan, galing sa kanyang bibig na may banta sa kanyang buhay. Kaya nga may wishlist siya na alam sa ating analysis yung wishlist na yan, safety yan sa kanyang buhay. Okay? So, ang sa akin lang dito ako parang masasabi kong nalilito ako dito sa gobyerno, no, sa pagdala kay Teves. Itong gobyerno natin, no, sina DILG, itong si DOJ Remulla, itong si Martin Romualdez ng Kamara sa lower house, lagi kayong nananawagan kay Congressman Teves na umuwi na kayo. Harapin nyo na ito. Nananawagan kayo. 'Di ba? Tapos pinakinggan naman kayo ni Teves, 'di ba? Pinakinggan kayo ni Teves. Dahil gusto ni Congressman Teves na mag-privilege speech siya sa Zoom na through Zoom, yung pag-privilege niya, ayaw niyo. Diba? Pinakinggan kayo. May hiling kayo, pinakinggan kayo. Sana naman, pakinggan rin ninyo ang mga hiling nitong si Congressman Teves. Diba? Vice versa ba? Para fair. Humiling kayong uuwi si Teves. Si Teves gustong makapagsalita, ayaw nyo. Kaya si Teves nag-live na lang sa Facebook. 'Di ba? So, kung may panawagan itong si Congressman Teves sa kanyang seguridad, kung may wishlist ito, kung may konting hiling itong gusto niyang mangyari, ibigay ninyo. Dahil sa panawagan nyo, pinakinggan kayo kay Teves. 'Di ba? Naman daw ang seguridad na mismong si Pangulong Marcos na ang nag-alok, pero gusto pa nilang maplansya ang mga detalye nito. Okay naman po yun. Lalanding, babantay ng military. But for how long is that going to last? Question rin ito ni Topacio yung sabi ni Presidente Bongbong Marcos. I understand Presidente Bongbong Marcos. Hindi niya masyadong nakipag-usap dito sa mga ahensya ng gobyerno dito because
I understand our president is very busy. Hindi niya masyadong kabisado itong kaso na to, kung anong ginawa ng ahensya ng gobyerno, hinahayaan niya yan. Di ba? What happens if charged? Pero itong si PBBM, sa galing ng ating Pangulo, gusto niyang tulungan itong si Teves na bigyan ng tamang seguridad, no? Nagbigay na sa idea itong si Presidente Bongbong Marcos Binigyan pa nga ng option si Teves. Are filed against him. Mahaba po kasi yung proseso. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, maaring magmosyon ang kampo ng kongresista. This is the first time ginawa ng House of Representatives to suspend a member because of this, they call it disorderly behavior. No? Dahil nga hindi sumasagot sa mga ano ba ang basis nyo sa disorderly behavior? Yan ang tanong communications na ng House of Representatives, even the Committee on Ethics. Nakuha na rin daw ng Kamara ang sulat ng asawa ni Naaawa rin ako dito kay Janice Digamo no? Digamo, kaugnay ng hiling niyang alisin sa pwesto si Teves at pag-aaralan daw nila ang magiging hakbang ng Kamara. Nagtataka naman daw ang byuda ni Digamo kung bakit hindi para umuwi si Teves na idinadawit sa pagkamatay ng gobernador. Kasi ma'am, simple lang talaga yan. If you are not guilty of anything, you will be the first to go to whatever office. Ako, I understand Janice Digamo's sentiments. No? Naturalmente, galit siya. Galit siya kay Congressman Teves. Matagal na silang kaaway. I cannot blame Janice Digamo. No? Naaawa ako, nakikiramay ako kay Mayor Janice sa mga lahat ng ginawa niya. Tama yan lahat para sa kanyang asawa. Walang kumu-question yan, no? Ito lang ating mga otoridad na humahandle this case. Okay? So pakinggan muna natin at tsaka magre-react tayo dito. And clear your name out. Ba't hindi niya kayang gawin yan? Nagpunta si Mayor. So galit si Janice Digamo. Bakit raw hindi umuwi itong si Congressman Teves? I can understand Janice Digamo for this, no? Ma'am, Mayor Janice, siguro ma'am, ang may mali rito yung mga ang ating yung the way they handle Congressman Teves, no? Medyo may nagpakita sila ng konting bias at inconsistency, no? Digamo sa NBI para pirmahan ang mga affidavit sa kasong murder na kanyang isinampa laban sa mga suspect. Pero malakas daw ang kanilang mga ebidensya laban sa mastermind, bagamat hindi na nila binanggit kung sino ito. Mensahe naman ni Digamo sa mga tinutugis pang mga suspect. Tumanggap kayo ng trabaho, hindi ko alam kung kakilala nyo talaga, whether or not you know very well the person na nag-hire sa inyo. Pero kaming mga nakakakilala sa kanya, mas namimiligro ang buhay nila sa kamay niya kesa kamay ng gobyerno. Kaya tama po talaga yung tamang gawin is really to surrender. Hinihinga namin ng pahayag si Teves kaugnay ng pahayag ni Mayor Digamo. Para sa GMA. Ayan. So, ayan, sabi ng GMA, they try to reach Congressman Teves to hear their side, ngunit hindi sila siguro nakakontak kay Teves dahil alam naman natin delicate ito. Kayo naman GMA, alam nyo naman na this kaso ito, no? So dapat you should understand Congressman Teves. Sa akin lang dito, no, Janice Digamo writing a letter to the Congress para alisin ito sa pwesto si Congressman Teves. I cannot blame Janice Digamo. She is doing what is right for her husband. At maunawaan natin yan. Okay? Hindi ko sinabing mali si Janice Digamo. Tama yung ginawa niya. For the para sa kanyang asawa na mabigyan na ng hustisya. Sino ba namang hindi gusto ng hustisya? Di ba? At sa paniniwala ni Mayor Janice Digamo, ang mastermind dito ay si Congressman Teves. Yan ang paniniwala niya. Pero sa kamay ng mga otoridad natin, sa mga nag-imbestiga,
humihingi lang tayo ng fair na investigation, di ba? Hindi kaagad husgahan at bigyan itong si Congressman Teves ng kanyang hiling para makapag-uwi na. Ganun lang kasimple, no? Sana itong letter na ibinigay ni Mayor Janice sa Congress na paalisin niya si Teves ay pag-aralan ito ng mabuti ng Kamara, no? Hindi madaliin, no? Kagaya ninyo ng minadali niyo yung 60-day suspension niya, di ba? Para sa akin, minadali yun eh. Hindi pinag-aralan ng mabuti. So, sana naman, no? Ito yung mensahe natin sa Kamara, sa lower house. Especially ikaw, Speaker Martin Romualdez. Ako, ordinaryong tao lamang, representante ng taong bayan, at hindi naman ako nagmamagaling rito. Ito ay aming opinion sa taong bayan. Okay? Ito yung aming opinion. Kami yung bumoto dito sa mga taong ito, itong mga officials na ito ng Pilipinas. So sana man you will hear our side na sana wag kayong maimpluwensyahan sa Kamara dyan na yung mga political, alam nyo naman, di ba? Na itong si Congressman Teves, hindi ito unity. Hindi man ito taga-unity. Ang sinuportahan niya during the election was Manny Pacquiao. And this Mayor Janice Digamo, ang kanyang asawa na si Governor Digamo, ang sinuportahan ay si PBBM. So, hindi ko rin alam. Baka yung Kamara ay nagpapasip-sip dito sa ating Presidente Bongbong Marcos. Because I know for sure itong si Presidente Bongbong Marcos wala rin hindi rin ito kumakampi kung hindi nag-follow lang ito sa mga investigation. Diba? So I hope na itong Kamara hindi kayo magpadala sa mga political mga affiliates ninyo, no? Na sana yung treatment ninyo sa mga suspect ay fair. Okay? Yun lang ang hiling natin para maganda yung moral at pananaw sa inyo sa taong bayan through this investigation. Yun lang naman natin. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa issue na ito. Okay? Ano ang masasabi nyo tungkol sa pag-handle nila dito sa case na ito. Kaya guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated at saka kakalat ito sa taong bayan. Okay? Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong ma-update tungkol dito. Okay? And I will be vlogging for this series of events dito sa case ng Digamo, no? Kasi ito yung tinututukan natin na hot na issue ngayon, no? Naging national issue na ito. So, hintay-hintay lang kayo sa updates at i-vlog natin ito, okay? So, guys, hanggang dito na itong video na ito. Have a great day and have a great night pala. And God bless everyone.